lang ngayon is ito, na how to be a Jollibee investment partner or hindi lang sa Jollibee, pati sa mga malalaking companies din. Okay? So, para magiging ka-partner po tayo, malinaw ba yung boses ko? Interrupt lang, last interrupt na to. Malinaw ba boses ko? Parang tubig. Malinaw, ayun. Ano, andito pala si, Madam Cecilia ng Singapore. Salamat naman at malinaw. Sige. So, there are three ways. Tatlong paraan lang naman po ang pwede tayong magiging kapartner ni Jollibee o sa mga big companies, di ba? Pawala-wala yung boses ko. Sige, ano na lang kasi sa iba kasi ang internet dito sa Pilipinas compare sa Singapore kaya tanggapin na lang natin yan na talagang minsan naglalag. Okay? So there are three ways. Balik tayo dito sa topic natin. There are three ways para magiging kasosyo natin si Jollibee. Una, ano po yon? Tingnan nyo, franchise. Yan yung pinaka-common na paraan para maging kapartner natin si Jollibee. And direct investing like sa stock market and indirect investing sa mutual fund. Okay? So, ganito. Pag-usapan muna natin yung una. Ano ba yung una? Franchising. Ba? So, kung gusto mong makipag-partner sa mga malalaking companies like Jollibee o sa iba pang mga alam mong companies, pwede kang mag-franchise. Diba? Ang tanong lang, may idea ba kayo kung magkano ang total investment pag nag-franchise ka sa Jollibee? Para pa-condition natin sa iba, pwede ba kayong mag-type kung magkano ang idea nyo, kung pasok ba kayo dun sa bracket ng estimated. Alam niyo ba? Ayun. Buti na lang umabot si Bro Philip, di ba? Kasi po, sa pagka gusto mong mag-franchise, nasa 35 to 55 billion po yan. Di ba? Ang tanong lang, meron na ba tayo niyan lahat dito? O meron ba sa atin dito? Meron na ba tayong 35 million o to 35 million? Kasi pagka meron ka na ng pera na ganito, pwede ka nang mag-franchise sa sarili mo. Sasamahan pa kita. Sabihin mo lang kung gusto mo mag-franchise. Alam mo kung saan pupunta pag gusto mong franchise sa Jollibee. Diba? Pero kung wala pa tayo nitong 35 to 55 million na savings, medyo wag muna natin pag-usapan to. Okay? Dito tayo sa pangalawa. Ano yung pangalawa? Yung tinatawag natin na direct investing. Kung binasa niyo yung caption natin na pinaliwanag ko naman doon kung paano ba mag-invest sa stock market. Ganito, ito yung pangalawang paraan sa stock market investing. Di ba? So ito yung mga malalaking companies na pwede tayong mag-invest. Di ba? Ito naman yung tinatawag natin Philippine Stock Exchange. Dito tayo pwedeng bumili ng mga shares of stocks ng mga malalaking company na public listed sa Pilipinas. Ba? Ang tawag po dito, Philippine Stock Exchange. Equivalent ito ng palengke. Kung bumibili ka ng mga goods and services sa mga merkado o sa palengke, doon ka bibili ng mga item na yung mga primary o mga madalas nating binibili. Pero kung shares of stock ng mga company, isa lang yung pwede yung puntahan dito lang. Okay? Dito ka pupunta pag gusto mong bili ng mga shares of stocks. Ang minsan kasi may nagtatanong, paano ba yung stock investing? Ganito po 'yan. Halimbawa, ikaw si si tawag nito, ikaw Bro Philip kasi ikaw lang naman ang sumasagot dito o si Ro, no? Halimbawa, bumili ka ng ah, bigas. Ang presyo ng bigas nung bumili ka is 30 pesos per kilo. Bumili ka ng 10 kilo. Ngayon, ang tanong, magkano binayaran mo? Ah, type nyo nga, magkano?
ito yung halimbawa, dito lang natin, kino-compare lang natin yung pagbibili ka ng shares of stock sa stock market. Kung bumili ka ng 30 pesos per kilo na bigas at bumili ka ng 10 kilo sa tag 30 pesos per kilo, meron kang babayaran na 300 pesos. Di ba? So, kung ang 30 pesos per kilo mo na bigas na nabili, after 3 to 6 months, nagiging 40 pesos na siya. So ngayon, dahil di mo naman nasa bodega mo lang naman nilagay at nag-decide ka na ibenta dahil tag 40 pesos na yung per kilo ng bigas. Nung binenta mo ng 40 pesos, meron kang patong, meron kang markup na 10 pesos kada kilo. Diba? Diba, nung binili mo is 10 kilo. Ang 10 kilo yung ibebenta mo, meron kang ah, profit na 100. Diba? 10 peso kada kilo. Di may maraming 10 kilo ka. So, 100. So, ganun din yan sa pagbibili ng shares of stocks. Halimbawa, noong 2020, panahon ng pandemic, ang presyo ni Jollibee is 148 pesos per share. Jollibee pa lang to ha. Noong 2021, naging 202. 2022, 225. 2023, naging 230, 233. Noong 2024, matapos yung 2024, 250 pesos per share ang Jollibee. Pero hindi ka nagbenta. Ngayon, nung nag-check ako nung Monday, ang price per share ng Jollibee na is 226 pesos. Diba? So, kahit hindi ka nakabenta doon sa pinakamahal, kung nag-invest ka noong 2020 na 148 pesos per share pa lang ang Jollibee, ang market value ng in-investment mo, kung halimbawa nag-invest ka ng 100 noong 2020, ngayon 152,000 na yan mahigit sa tag 226. Okay? So, ganon ang pag-invest sa stock market. Halimbawa, dito tayo sa stock market platform. Kung titignan mo, ang Jollibee Food Corporation o sa Jollibee, nagsarado siya ng 226 noong Monday. Diba? So ganito ka erratic yung presyo niya. Ganun ka hindi siya permanent. Taas akyat ba yung presyo ng Jollibee sa stock market. Diba? Pero pag nag-invest ka, wag mong basta bumili ka lang ng bumili. Parang marami kasi tayong ginagamit na paraan na paano mag-invest sa stock market. Ang lalo na ngayon na ang PSEI natin is 5,000 na lang. Diba? Ang layo nung pinakamataas kasi ng index natin sa Philippine Stock Exchange is 9,000. Pero bumagsak ng 5,000. Ibig sabihin, ang gandang mag-invest. Madami kang mabibili kasi mura lahat ng mga presyo ng mga shares sa stock exchange. Diba? So, ano ba yung sabihin ng Philippine Stock Exchange Index? Kung titignan natin yan, medyo ganong kadugo. Tingnan niyo yung formula na yan. Di ba? Kasi pag nag-invest ka sa stock market at bumili ka ng mga shares ng mga companies na to, ng mga malalaking company na yan, kailangan po yan ng medyo malaki-laki o mataas, yung intensive training. Diba? Kasi kailangan ng medyo intensive financial literacy ito. Diba? So, kung first time kang mag-invest sa stock market, pwede naman, meron namang isang paraan na napakasimple. Yung pangatlo, yung tinatawag natin na mutual funds. Kasi pag nag-invest ka sa stock market at wala ka pang idea, siguradong malaki ang chance na malulugi ka. So, habang nag-aaral ka pa lang, para matuto ka sa stock market, pwede ka namang mag-invest muna sa mutual funds. Ano ibig sabihin ng mutual funds? Ito ang mutual funds. Ang mutual funds po ay isang pool of invested funds, diba? Na minamanage ng isang professional fund manager, diba? So, kung itong ang mutual funds ang pinaka-mainam o pinaka-ideal para sa ating mga lalo na yung mga nagtatrabaho.
Kasi pagka nagtatrabaho ka, full-time trabaho ka, wala po tayong oras na mag-monitor sa stock market. Pero pag sa mutual fund ka nag-invest, lagay ka lang ng lagay, invest ka lang ng invest, hayaan na natin yung ah, fund manager ang asikaso o siya na yung bahala, siya na yung nagmamanage eh. Ibigay na natin sa kanya yung sakit sa ulo. Kasi pag yan kumita, kikita ka rin. Di ba? So, ano ba yung mga primary reason kung bakit kailangan o magandang mag-invest sa mutual fund? Lalo na pag baguhan ka pa lang. Lalo na ngayon mo pa lang nakilala si IMG. Sa mga bagong member po ng IMG, napakaganda po ang mutual fund para sa atin. What are those primary reason kung bakit magandang mag-invest sa mutual funds? And ito po, low capital, professionally managed, convenient, liquidity, yan po yung mga reason kung bakit maganda mag-invest sa mutual fund. Pag sinabing low capital, karamihan po kasi sa mutual fund, 5,000. Meron nga ngayon, 1,000 lang eh. Diba? So, 5,000 ang kadalasan. Kaya mababa, magkano lang yung 5,000? Makaka-open ka na ng ah, capital mo sa mutual fund. And professionally managed. Kasi meron po yung nagmamanage sa mutual fund. Diba? Yun ang mas maraming may alam about sa stock market. Kisa naman i-compare natin sa sarili natin, di ba? Mas magaling yun. Kasi yan talaga yung pinag-aralan o yan talaga yung experience nila. Then, convenient. Bakit? Kasi para ka lang nag-deposit sa bangko, meron kang monthly and quarterly account o statement of account na marireceive doon sa email mo or mga tax information regarding doon sa fund na pinag-invisan mo. Diba? Doon mo makukuha lahat ng information. Ipapadala pa sa'yo yan. Minsan, naka-online lang naman yan. Diba? Then liquidity. Ibig sabihin po pag liquid, madaling i-redeem. Diba? Madali ang transaction. Kung gusto mong mag-redeem, hindi naman natin ini-encourage na mag-redeem ng mag-redeem, pero pinopromote po natin na maglagay o mag-invest ka lang ng mag-invest. Pero pag nag-redeem po kayo, 2 to 3 banking days lang po yan, makapag-process ka na. Diba? So, yan po yung mga primary reason. At ang dalawa, naka-highlight po yan, diversified at safe. Bakit? Ito po kasi madalas na pinaka-importante kung bakit magandang mag-invest sa mutual fund. Diversified po siya. Sabi nga, di ba, yung kasabihan, do not put all your eggs in one basket. So, so pag mutual fund kasi yung ka nag-invest, meron na agad ikaw top 10 na malalaking companies. Isang account pa lang yan, pero top 10 kadalasan malalaking companies na ah, naka-public list or kasama sa top 30 biggest companies na blue chips companies na nakabilang dun sa Philippine Stock Exchange Index. Ba? At ang ang last po is safe. Ba? Paano pa nangyaring safe ang mutual funds? Ang safe po ng mutual fund kasi according to RE 2629, regulated po ang mutual funds ng Security and Exchange Commission. Then, ang mutual fund din po, meron din po yung external auditor. Yung nag-audit sa mga fund manager o sa mga mutual fund companies kung tama ba yung mga transaction doon. Kasi meron din po kasi ang pera po kasi ng mutual fund, hindi po hawak ng mutual fund company yan. Hawak po kasi yan ng bangko. Ba? And then, ino-audit ni auditor ang mutual fund company at the same time, ino-audit din nila yung bangko. Dapat magkatugma. So, kung titignan mo, naka ano po yan, tatlong entity po yan. Di ba? Kasi, ino-audit ni Bangko si Mutual Fund, ino-audit ang ino-audit din ni ang bangko ino-audit din ng isang auditor at ang mutual fund ino-audit din ng auditor. So kailangan pagtutugma yan. Ba? So ganun ka mga maraming mga uh,
nagre-regulate sa mutual fund. I mean, ganun siya tawag dito, ganun siya matatawag natin na safe talaga. Di ba? So kasi ano pa bang mga ibang investment na uh, grabe ang scrutiny ng Commission on Security and Exchange Commission, di ba? Si mutual fund isa na doon. Okay? So ano po yung mga financial partners natin? Through the partnership of Ramber, ito po yung ating mga mutual fund partners. Siguro alam niyo naman po ito, di ba? So, pag ikaw hindi ka member ng ING, kailangan mong pag dumiretso dyan. Diba? Kaya lang, subject ka ng mga entry fee or mga ano pa yung mga back-end load fees. Pero pag member ka ng ING, yan na po yung tinatawag na isa sa mga benefits of being an ING member. Wala po tayong tinatawag na mga load fees. Diba? So, paano ba gumagana ang mutual fund? Ganito. How it works? Ganito. Ikaw, meron kang savings. Ako, meron din savings. Sila, meron din savings. Tapos yung savings natin, nilagay natin sa isang mutual fund company. Ang mutual fund company, pag naglagay ka doon, nag-open ka ng account, in return, parang resibo ba? May matatanggap ka na number of shares. Iko-convert din mutual fund company yung pera mo na nilagay, ibibigay, yan yung equivalent number of shares. Diba? So, yan yung hawak mo. Yan yung pinanghahawakan mo, yung number of shares. Tapos, ang mutual fund company, may fund manager yan. Ang fund manager, siya yung nag-decide or kung saan niya i-invest sa stocks, sa bonds, or any other companies, so lalo na mga blue chips companies. Diba? Pag yan kumita, babalik sa mutual fund company, and then yung i-distribute po sa ating mga investor. Diba? So, pakita ko lang sa inyo. I-play ko lang natin yung video para maintindihan natin. Okay? Walang sounds. Mutual funds. Okay, I know what you're thinking. Mutual funds are scary, complicated, but that's what I used to think. But I learned that they're actually pretty simple. I'll show you. A mutual fund pools the money of different people. And you share the risks and the potential rewards. You don't figure out your travel plans alone. Sometimes you get a travel agency to help you out. Mutual funds are the same way. They're managed by professional fund managers who make sure your money grows over time. Just like how travel agencies handle messy travel details so you don't have to. All mutual funds have the same thing in common. They're all designed to grow your investment. Most mutual funds are designed for the long haul. That's because the value of mutual funds goes up or down depending on where the funds are invested in. But you'll earn more from your mutual fund investments than leaving it in your bank account. This makes mutual funds great for that trip to Europe you have always wanted to take, or that car you've always wanted to buy, or that house you've been dreaming of. And here's the best part. You can start investing in mutual funds for as low as 5,000 pesos and add to it anytime. Remember, the earlier you invest, the faster your money will grow. But you have to plan for it, just like traveling. Start investing today. I bet you have a lot more questions, but don't worry, this is just the start of our trip together. Remember, when it comes to growing your money, make it mutual. Invest with Sun Life Asset Management. Find out how you can start investing by visiting brighterlife.com.ph. Okay, so ano ibig sabihin ng mutual daw? Baka may na ano kayo? Narinig niyo ba kanina? Sabi niya. Ano ibig sabihin pag sinabing mutual? Walang nakikinig. Together. Ayun, galing ah.
Okay. So pag sinabing mutual is together. So yung mga nabanggit natin kanina, intro pa lang yun. Kasi ang pag-uusapan natin ngayong gabi talaga is ito. Paano ba magsiset ng goals? Pagka nag-open po tayo ng mutual fund account, kailangan magsiset ka muna ng goal kung para sa inopen mo na mutual fund. Then, tapos yung goal mo, kailangan magmamatch doon sa mutual fund na napili mo. Kaya nga meron tayong fund matching. Di ba? And then, pag-usapan din natin bakit ba kailangan nating mag-invest o kailangan nating i-invest? Di ba? And then, ano yung basic ng mutual fund? And then, how to start? How to open an account sa mutual fund? And then, why I need to invest regularly? Paano ka makapag-invest ng regularly? And then, why start now? And then, why do it consistently? Diba? Ito yung medyo laman talaga na ating pag-uusapan natin ngayong gabi. At bago natin simulan yan, tingnan muna natin yung current uh, Philippine Stock Exchange na status ng market. Ganito. Ito, by precedence, ito yung history ng Philippine Stock Exchange. Di ba? Kung titignan nyo yan, mula sa baba, akyat baba, hanggang sa nung umakyat, biglang bumaba. So, ganyan po talaga ang nature ng Philippine Stock Exchange o Philippine Stock Market. So, ang problema lang kasi natin dyan, kung wala ka pang ganong alam regarding stock market, hindi mo kasi malalaman kung kailan ka bibili, kailan ka magbebenta, at kailan yung pinakamainam na time na pwede kang bumili ng mga shares. Di ba? So, ang kagandahan lang sa mutual fund, hindi mo na maranasan yan. Binibigay na natin yan sa isang fund manager. Pero kung titignan nyo dyan, ang pinakamataas talaga na index nangyari noong 2018. Umabot siya ng 9,000 ng January 2018. Diba? Yun yung pinakamataas. Bumagsak siya ulit nung pandemic. So, pagka bumagsak ang stock market, yan yung time na para makapag-dagdag tayo. Di ba? Sa ating investment. Yan yung pinaka-the best na time na makapagdagdag. Okay? Pero, kailan ba o ano ba ang mangyayari after 2025? After 2025, di natin alam. Pwede yung tumaas, pwede din yung bumaba. Kaya kung member ka na ING, dito mo malalaman, dito mo maririnig first hand kung ano ba ang nangyayari ngayon. Para alam mo kung saan papunta or ano yung direction ng Philippine stock market. Diba? So kung ikaw, ING member ka, sigurado ma-update ka. Diba? Kasi meron tayo ritong ating investment guru na si Boss Rex Mendoza. Diba? So, ngayon, umpisan na natin. Paano ba mag-set ng goals? What are your goals? Kasi pagka nag-invest po tayo, ito po pinaka-importante. Kasi pag wala kang goal at nag-invest ka sa mutual fund, para bang mawalan ka na ng gana sigurado niyan. Or pagka lumipas yung isang taon, parang di mo na alam para saan ba yung pag-i-invest mo. Diba? Kaya, kaya yung iba hanggang simula lang. Bakit? Kasi wala naman silang rason kung bakit sila nag-invest eh. Gusto lang nilang makiuso. Diba? Diba? Kasi yung mga kasama nila, nag-open ng account sa mutual fund, ikaw gusto mong makiuso, para bang sinabing, uh, para lang nakasakay ka doon sa bandwagon, di ba? Nag-open ka rin, pero wala ka talagang goal kung para saan yung investment mo, para saan yung pag-open mo ng account. So, napaka-importante po, dapat meron tayong goal kung para saan ba yan. Pinag-iipunan kasi natin, di ba? Ito yung nakakalungkot eh. Ang Pilipinas kasi, mga Pilipino pala, nag-iipon para may igagastos. Di ba? Pero ito yung mga madalas na pinag-iipunan ng mga Pilipino. Meron din naman kasing iba nag-iipon para sa mga
retirement nila o sa mga future goal nila. Ba? So ito yung survey na kung titingnan sa Adobo Magazine, ito po yung survey na ginawa nila na ang kadalasan pong pinag-ipunan ng Pilipino is we are saving for our future. Ang pangalawa po dyan is yung mga pag-aaral. Lalo na kung may mga anak ka, yung pag-aaral ng mga anak mo. Ba? Then emergency fund. So ito po yung survey na ginawa ayon sa Adobo Magazine na pinag-iipunan ng Pilipino. Ba? So ito naman yung mga example. Dito ka kumuha ng goal or yung savings mo na halimbawa in the future, di ba? Kung gusto mong magkaroon ng savings para sa pag-aaral ng mga anak mo, so pwede mong gawing goal yan. Di ba? Or kung gusto mong magpakasal next year or after 5 years, pwede mo rin gawing goal yan. So, bawat mutual fund, merong nakalaan kung saan yung goal na yan, kung anong goal na yan. Para saan yan, yung investment mo sa mutual fund. Di ba? So, ang goal and fund matching naman, ito yung mga tinatawag kasi may mga iba't ibang klase kasi mga types of mutual funds, ibang klaseng mutual funds. So, kung meron kang long-term goals or mayroon kang short-term goals, pwede kang mamili kung ano yung fund na pwede mong pag-investan. Diba? So, kung kailangan mo 2 to 3 years, kailangan mo yung pera mo na yan, siguro, halimbawa, kailangan mong maglagay muna sa money market fund or sa bond fund. Pero kung ang investment mo naman, hindi kailangan mo naman, long-term investment naman yung sa'yo na para sa future mo o sa mga pang-retirement mo, pwede kang mag-invest sa mga equity fund. So, ganun mga klaseng fund na dapat i-match natin kung ano yung goal natin. Di ba? So, ano ba yung dalawang rason? Ito, madalas kong tinatanong. Ano yung two reason kung bakit kailangan nating mag-invest or bakit kailangan i-invest natin yung savings natin kaysa itago natin sa alkansya. Meron pa ba nandito na nag-attend dati na naalala niyo ba kung ano yung two reason kung bakit natin i-invest yung savings natin? Diba? Tulungan niyo nga ako. Sino bang makapag-remind sa iba? Ano yung primary two reason? Ano yun sila? Two primary reason bakit natin i-invest yung savings natin. Why you need to invest. Nandito pa ba kayo? Sige nga, kung may gising pa. Ha? Type nyo lang muna para lumago. Pagka tinatanong kayo, bakit ba kailangan i-invest yung savings mo? Okay, bakit kailangan ba tayong mag-invest? Dalawa lang yan. At paulit-ulit to. Number one is to beat inflation. Diba? Paano ba yung ibig sabihin ng inflation? Mamaya, discuss natin. And then, ang pangalawa is to achieve financial goals. Kasi yung mga financial goals mo kasi, medyo may presyo yan eh. Diba? So kung isisave mo lang, parang hindi kasya. Para tulungan ka, makuha mo yung goal mo na yan, mamaya pagpaliwanag natin. Pero ito muna ang inflation. Sana maintindihan niyo panoorin niyo yung video na to na nag-explain ko ano ba yung inflation. Okay? Ulitin natin ha. Dalawa lang yung rason na pwede mong sabihin na ang mo o dream goal mo. Okay? Pero ito muna number one, inflation. Ano ba ibig sabihin ng inflation? Hindi ba?
ใหม่ เด็กคนนี้มีแววอัจฉริยะผู้ที่จะคิดค้นโลก ป้าซื้อลูกชิ้นลูกหนึ่งได้ไหมครับ อ๋อ ไม่ได้ จะอิ่มเหรอ ค่าเงินลดลงทุกวัน เก็บอย่างเดียวไม่พอ Okay, so sana kung nasundan niyo yun, may caption naman, naintindihan niyo ano ibig sabihin ng inflation, di ba? Your money will decrease in value over time. Di ba? Habang tumatagal, yung value ng pera natin, bumababa yan. Kaya kailangan natin i-invest para maka-cope up siya doon sa pagbaba o doon sa inflation. So, ang investment natin dapat more than doon sa inflation. Diba? So, ang pangalawa is to achieve your financial goals. Diba? Bakit? Kasi yung financial goals mo, pangarap mo yan eh. At yung pangarap mo na yan, hindi yan mura. Mahal yan. Diba? Ano ba yung mga example ng mga dreams natin? Ito yung kadalasan dreams ng mga Pilipino. Pilipino to ha. Kapag-aral yung mga anak. Pangalawa, magkaroon ng sariling bahay at lupa. Magkaroon ng sasakyan. Magkaroon ng savings. And then, makapag-walwal at magkaroon ng retirement fund. So, hindi yan mura. Mahal yan. Di ba? Alam mo naman natin, expensive yan eh. So, kung yan yung goal mo, nandyan yung goal mo, kung nag-invest ka sa mutual fund, kada mutual fund account, i-equate mo siya doon sa goal na yan. So kung marami kang goal, dapat marami kang mutual fund account. Hindi lang man kailangan na isa lang. Diba? Or pwede mong pag-isahan yung goal mo, isang mutual fund account. Pero mas maganda talaga, nakabukod. Kung para sa pag-aaral ng mga anak mo, meron kang mutual fund account. Nakabukod yan. Kung para sa retirement mo, pwede ka rin magbukod ng another mutual fund account. So yan yung ibig sabihin ng nakamatch sa goal mo. Diba? Then, yung mga pangarap natin na yan, may mga presyo yan. Para magkaroon ka ng goal mo sa pag-open ng mutual fund account, lalagyan mo ng presyo. Ngayon, ang pag-aaral ng anak mo magkano? Halimbawa, merong 1.2 million, kailangan mo ng 1.2 billion para sa pag-aaral ng kolehiyo sa mga anak mo. So, lalagyan mo. Yung goal mo is 1.2 million. Yan yung, pagka na-achieve mo na yan, pwede mo nang ihinto. Then, doon ka naman mag-focus sa another mutual fund or another goal. Diba? Kasi, kailangan natin lagyan ng presyo yan para magiging goal at petsa kung kailan. So, kailan mo ma-achieve?
So itong dalawa na to, ito yung pinaka-importante na kailangan ilagay mo doon sa goal mo. Okay? So halimbawa, para ma-achieve mo yung goal mo, kailangan mag-take action ka. Di ba? So, para makapag-take action ka, kailangan mo ng ah, vehicle. So, ano yung vehicle na kailangan mong sakyan para makapunta ka dun sa goal mo? You need to invest in that vehicle. Diba? So, why we need to invest? Ito yung rason kung bakit natin kailangan mag-invest. Kung halimbawa, meron kang kaibigan na nagkakilala, 5,000 pesos yung savings niya every month at nilalagay lang niya sa bangko or nilalagay lang niya sa alkansya niya. After 10 years niyan, ang pera na magkaroon siya ng savings is 600,000 lang pesos lang yan. Pero kung yung 5,000 mo na savings, i-invest mo yan every month for 10 years, ang pera mo, ito yung pinakamagandang projected value is 1.2 million yan. 1 million or 1.2 million yan after 10 years. So yan yung kaibahan kung bakit kailangan natin invest. Ito yung kaibahan kung ang savings mo lang nasa alkansya mo nilagay. Ba? Ang laki ng diferensya. Ba? So kung ito yung goal mo, so pwede mong maging sakyan yung mutual fund vehicle. Yan yung vehicle papunta dun sa goal mo. Diba? Ang mutual funds. Diba? Halimbawa, kung nag-ipon ka sa mutual fund, 1,000 pesos lang. Yung 1,000 pesos mo in 20 years, halos 1,000,000 din yan. Kahit 1,000 lang yan. Pero kung 2,000, 15 years lang, kaya mong maabot yung 1 million mo. Pero kung 3,000, kaya mong around 1.5 million. Paano pa kung kayang mag-ipon ng 5,000 kada buwan? 1.2 million yan after 10 years. Kung nagmamadali ka, di lakihan mo, mag-ipon ka ng 10,000 para after 5 years, halos meron ka pa rin 1,000,000. Diba? Paano pa kung 20,000 kaya mong ipunin? 5 years, 10 years, magkano na yun? Lalo na kung 50,000, di ba? Meron lang tayong challenge dito. Dapat consistent at disiplinado. Bakit? Kasi wala namang tatawag kasi sa iyo na pag hindi ka nakapaglagay sa mutual fund mo, wala namang mag-i-email sa iyo, walang magwa-warning sa iyo, walang tatawag sa iyo na magre-remind sa iyo na kailangan mong lagyan yung ipon mo or yung mutual fund account mo. Ikaw mismo, didisiplinahin mo yung sarili mo na ikaw kusang maglagay doon sa account mo. Kasi pag ginawa mong consistent every month, naglalagay ka sa ipon mo, ba? Nadidisiplina mo yung sarili na imbis ibili mo ng milk tea or Starbucks, ilagay mo na lang sa mutual fund mo, magiging or magkakaroon ka o makakagawa ka o makakaipon ka ng sarili mong milyon. Yan po yung sagot or yan po yung paraan para makaipon ka ng sarili mong milyon. Diba? So, sa mutual fund, ano bang napag-usapan naman natin, napaliwanag naman natin yung mutual fund kanina, di ba? So, ang mutual fund po, meron po yung tinatawag na types of mutual fund. Dalawa lang naman talaga yan eh. It's either bond fund or bond fund or equity fund. Pero itong mga to, mini-mix, parang kape lang to, parang sa barista lang ba, di ba? Pinag-mix lang kasi yan para ma-cater ang bawat goals or financial needs ng bawat Pilipino. Kasi iba-iba naman tayo ng mga iba-iba tayo ng appetite when it comes to investing. Ba? So, ang bond fund type, yan po yung investment composition ng mga fixed income instrument. Ano ibig sabihin ng mga fixed income? Yung bang, halimbawa, ang isang pinakamagandang halimbawa niyan is yung ang gobyerno, halimbawa, kailangan ng fund ng government para gumawa ng project, nag-i-issue sila ng mga bond certificates. Kung ikaw, pwede kang mag-invest, pwede kang bumili ng bond certificates na yon doon sa Bangko Sentral. Diba? Halimbawa, meron kang 100,000. Pwede mong ibili yun ng bond certificates. Yan yung tinatawag na bond fund. Diba? So, ang bond fund na yan,
ang nag-i-invest yan is yung mutual fund company. Ikaw na nag-invest sa mutual fund company, kasama ka namin doon. Ba? So sa bond fund nila ini-invest. So piliin mo yung bond fund na mutual fund. Okay? At meron din tayong tinatawag na money market fund. Ito yung mga short-term fixed income instrument. Halimbawa, 2 to 3 years. Halimbawa, meron kang pera, may pinahawakan mo niyang pera. Gagamitin mo siya 2 to 3 years from now pag pinakamabilis pinaka magandang halimbawa niyo is yung mga nagpapakasal, di ba? Pagka kasi nagpakasal kayo in after 2 to 3 years, short term pa rin yan eh. Tapos may pera na kayo. Baka na kung ayaw yung ilagay sa bangko, wala naman kasing tubo sa bangko, baka mabawasan pa. Mas maganda dito nyo ilagay sa money market fund. Kahit maliit lang yung tubo niya, kahit paano, hindi siya stagnant, hindi zero. Ba? Kasi around 2% kasi yan eh. Pag bond fund, 6%. Then ang stock fund naman, ito yung pinaka-aggressive type of investment. Ba? Pang long term talaga siya. Dapat long term sa stock fund. Kasi pag bumagsak to, bagsak na bagsak talaga. Pag kailangan mo yung pera mo at panahon ng bagbagsak, ay talagang ang laki ng lugi mo. Pero kung long-term investment ka naman, hayaan mo yung pera mo na doon, nakapark ng matagal, mahaba yung panahon na makakabawi siya. Ba? Kung hindi mo naman kailangan agad yung pera, ilagay mo doon sa stock fund o equity fund. Meron naman tinatawag na balance fund, 12%. Ito yung combination of equity fund and bond fund. Kaya tinatawag na balance fund. So kung medyo gusto mong safe yung pera mo or safe yung investment mo na pagka nag-redeem ka, hindi ka basta-basta nalulugi, pwede mo ilagay sa balance fund. Ba? Pero kung dito sa ING, pinopromote talaga natin na mag long-term investment ka. Pagka naglagay ka, kalimutan mo, balikan mo na lang after 5 or 10 years. Yan yung long term. Di ba? Pero kung short term naman, pwede ka rin namang mamili. Diba? So ito yung types of mutual funds. Okay? So ito yung benefits na nabanggit natin kanina. Ang mutual fund kasi diversified na yan. Kasi sa isang account, marami na yan companies na mabibili o companies ang shares ng mga companies. Diba? And then tax exempt po ang kita o gain ng mutual fund. Then meron po yang professional fund manager na nagma-manage ng mga stocks natin o sa mutual fund. Then affordability and liquidity, yung nabanggit natin kanina. Kaakibat na purpose or goal para saan yan. Ba? And then pangalawa, check and review the fund recommendations. Mamaya meron tayong fund recommendation, di ba? Then, pangatlo, act. Ano ba yung sabihin na act? Action. Di ba? Actionan mo na, huwag yung parang puro ka na lang plano. 3 taon ka nang nagpa-plano, di ba? Actionan mo na agad and then prepare and submit the initial requirements. Ba, ano ba yung mga initial requirements na yan? Kailangan original signed forms, ha? Yung mga form na kailangan isa-sign mo yan tapos papadala mo yan sa Ramber. Then, kailangan yan ng photocopy and then kailangan din yan no opening amount. Ba? Kung 5,000, kailangan mo lang mag-deposit ng 5,000 sa ING account, bank account. Diba? And then, ano yung payment option? Meron cash, meron din tayong cheque, meron din deposit or remittance. Kung OFW, pwede kayong magpa-remittance o magpa-deposit. Okay? Reminders. Ito yung pinopromote ng nire-remind ng Ramber. Lagi. Pagka okay na, i-scan mo yung mga papers na na-fill-upan mo, ipadala by email sa Ramber. Pag okay na, saka mo i-email ngayon yung original na mga forms mo. Diba? Para hindi pa balik-balik pagka may kulang o may mga hindi na fill-upan. Then, completely fill out the forms and write in NAA physical. Okay?
So ito yung mga mutual fund partners natin through the partnership of Rambler. Ito yung mga mutual funds na company na pwede nyo pong mag forms. Yeah? Makikita nyo naman po ito sa rappbird.com na nakalagay doon na forms. Bawat mutual fund account, minsan nagkakaiba sila ng mga tawag doon sa form, pero para-parehas lang yan. Pipilapan mo pa rin yan. Diba? So, ang mga payment options po, ito, nabalik na pala to. And then, padala sila sa bangko. No? Pwede kang mag-deposit through banks. Ang kagandahan kasi sa Soldivo at Phelam, kung mayroon kang BPI online account, kasi pwede kang mag-top up ng Soldivo at Phelam mo na mutual fund online. Online banking ng BPI. Diba? Ang Sunlight at Atram, wala po silang online banking. Kailangan mong i-deposit doon i-deposit mo na lang muna sa ING Bank account. Pero ang Philiquity at PAMI, ang Philiquity po, BDO, Swiss Bank, yung bank, CBC, marami pong bangko, ang major banks ang Philiquity. So pwede kang mag-deposit doon. And then ang PAMI din, Metro Bank. So pwede mo yung i-deposit sa mga bangko kung ano yung fund na napili nyo. Diba? Okay? And then ang ito po, email confirmation ng Soldivo. Pagka nag-submit po kayo ng mga forms nyo, after 1 week, mag-expect kayo ng email confirmation from Soldivo. Diba? At ang Phelam po wala. Ang Atram, magkakaroon din kayo ng email confirmation at Sunlight. Philiquity naman, meron din. Ang Philiquity lalo, meron lagi ang confirmation. Diba? Ang PAMI, kailangan mo i-follow up lang. Pwede ka namang mag-follow up directly sa Rambler. And then, ang printed confirmation, ang Soldivo po, 2 to 4 weeks after booking, meron ka ng, pag nag-open ka ng sa Soldivo at saka sa Phelam, 1 to 2 weeks o 2 to 4 weeks after booking, magkakaroon po kayo ng confirmation ng parang official receipt nyo na po yan. Diba? At ang statement of account, ito, statement of account. Ang Soldivo po, kadalasan po yan ang every quarter ng meron kang marireceive sa email mo. Pag wala kang ma-receive, pwede po kayo mag-request. Ako ilang beses na ako nag-request sa Soldivo. Kasi yung Soldivo ko kasi dati, hindi pa ING Soldivo. Ano pa yun? Yung nakabukod talaga na Soldivo. Kaya pagka gusto ko ng statement of account sa Soldivo, nagre-request lang ako o nag-i-email ako kay Eric Menor sa Rambler. Mabilis naman sila mag-reply. Lagi nila akong binibigyan na updated na statement of account. Okay? Sa Soldivo at saka sa Phelam, every quarter. Then ang Atram, every quarter din siya, pero ang monthly, ang Phil-Equity. Every month, nagbibigay talaga ang Phil-Equity ng statement of account. Hindi ko lang na-update yan. Okay? So, and then, ito po yung ang Soldivo Fund kasi, ito dalawang klase lang meron ang Soldivo. Equity Fund and Bond Fund. So, kayo po ang mamimili dyan. So, alin kayo dyan. Kasi, ito po sa Soldivo Fund, itong mutual fund na to, iba din po yung ING Soldivo Fund. Yung ING Soldivo Fund kasi, para mapabilis lang yung pag-invest mo sa Soldivo. Yung mga dati kasi na wala, di pa available ang ING Soldivo Fund, ito talaga yung mutual fund, Soldivo Fund. Okay? Walang diretso sa Soldivo. So, nag-sign din kami ng form. So, ito naman yung Phelam, madami. Di ba? Madami ang Phelam, marami silang, meron kang dalawang klaseng stock fund, merong tatlong klaseng balance fund, and then tatlong klaseng bond fund. Meron ding US dollar, meron ding peso. So, ang holding period, ito yung withholding period. Kadalasan po talaga yan is 6 months.
Yung iba naman 3 months. So ano ba ibig sabihin ng holding period? Pag nag-redeem ka before holding period, wala pang 6 months halimbawa, o wala pa, di pa natapos yung holding period, meron kang mga tinatawag na redemption fee. Diba? Kasi hindi ka pa lumpas sa holding period eh. Diba? At pag nag-exit ka naman, meron din yang bayad pagka wala ka pang ah di ka pa nakatapos sa holding period. Okay? So sa Atram naman, ito yung pinaka-paborito kong mutual fund, di ba? So meron silang tatlo. At ang opportunity fund, alpha opportunity fund, yung stock fund, yung aggressive, yan din yung pwede ma-recommend. Magandang i-recommend din po ito. Yung Atram alpha opportunity fund. Yeah, then meron ding balance fund ang Atram. Yeah? So ang Sun Life, marami din sila. So madami pong pwedeng pagpilian. Marami. Okay. So halimbawa po, kung gusto niyo malaman kung ano ba yung mga companies na pinag-imbisan, dalawa lang po yung na-update ko ngayon. Ang Soldivo po, ito po yung top 10 holdings niya. Ngayong 2025, ang top 10 holdings ng Soldivo is BDO, dalawang SM, Business Investment, at SM Prime Holdings. At andyan si paborito mong si Jollibee. Ba? Ayala Land, International Container, o yung GT Cup, then Bank of the Philippine Island, yung BPI, Metrobank, DigiPlus, Ayala Corporation. Ito yung top 10 holdings company na pinag-imbisan ni Soldivo. Si Atram naman, ang top 10 malalaking company na pinag-imbisan niya, China Bank, Arit o Ayala REITs, DigiPlus, Security Bank, Robinson, Synergy, Robinson Land Corporation, Ginebra San Miguel, Manila Water Company, Century Pacific. So, Atram at saka Soldivo, ito yung mga updated na mga companies na pinag-imbisan ni Atram at ni Soldivo. Diba? So, fund recommendation. Ang fund recommendation po, ang maganda pong ngayon, sa ngayon po is Atram Alpha Opportunity Fund, Soldivo Strategic Growth Fund, PAMI, at saka Sun Life. Ito yung fund na pwede mong, kung gusto mong mag-open ng mutual fund ngayon, ito yung pwede mong i-open na account. Diba? Kung stock funds ang napili mo. Pero kung balance fund naman, maganda ang Atram at saka Pilang Fund. Itong dalawa na to. Kung bond fund naman ang napili mo o bond fund ka na mag-invest, meron po tayong Philam Bond Fund at saka Soldivo Bond Fund. Mamili ka lang dyan. Yan yung mga fund recommendation. Kasi ito yung mga Soldivo at sa Sun Life, diba? Ito yung mga presyo nila ng net asset value per share or NAVs nila. Diba? So, marami po yan. So, bakit kailangan din mag-umpisa ngayon? O bakit natin umpisan agad-agad? Diba? Kasi it's not how much money you make, but how much money you keep. Hindi naman yan dahil malaki yung sahod mo, lalo na yung mga OFW, malaki yung sahod, di ba? Wala yan sa laki ng sahod. Di ba? Ang importante, kung nakapagtabi ka ba kada sahod. So, yan yung dapat i-priority natin. Kung nakapagtabi ka, kahit maliit yan, pero consistent ka nagtatabi every sahod, sigurado pag uwi mo, ba? 50 mil kada buwan mong sahod mo, pero hindi ka nagtatabi. Pag uwi mo, wala ka para talagang naipon kung hindi ka nagtatabi. Diba? Simple lang naman eh. Okay? So, what type of mutual funds will be appropriate for me? Diba? Andyan pa ba kayo? Kaway-kaway nga dyan. Kung andyan pa kayo, pwede ba kayong mag-prepare? Meron ba kayong lapis or lapis na lang or ballpen o maliit na papel, kahit yung resibo na pinaglumaan, isulat nyo lang para malaman nyo kung ano bang mutual fund ang dapat meron ka. Nga, tingnan natin. Saan ba natin? Parang konting quiz lang to eh.
Una, ready na ba? Thumbs up ka? Kung ready na? Para malaman mo kung anong mutual fund, anong klaseng mutual fund ang dapat sa'yo. Diba? Bond fund, equity fund, balance fund, o money market fund. Okay? Let's start. Pwede na ba? Okay, so ito yung mga factors na i-consider natin. Yung goals mo, time horizon, ibig sabihin, ano ba yung goals mo? Then, ang time horizon mo is hanggang kailan o ilang taong ka na lang magtatrabaho o ilang taong ka na lang magsisave. Halimbawa, meron ka na lang 5 taon na mag-ipon o meron kang 10 taon na natirang mag-ipon. Ikaw lang naman nakakaalam dyan, di ba? So, ang risk tolerance mo at diversification kung saan ini-invest. So, ito yung factors na i-consider mo. Ngayon, umpisa natin sa unang tanong. Unang tanong is, ilang taong ka ngayon? A, 65 years old. Wala pa naman sigurong 65 dito, di ba? Meron na ba 65 na nag-attend ngayon? Meron? B, kung 51 to 65, isulat mo number 1. A, B, C, D. Mamili ka. Kung 65 years old ka, ilagay mo A. Kung nasa 51 to 65, ilagay mo B. Kung nasa 36 to 50 years old ka, ilagay mo C. Kung 80 to 35 years old ka, ilagay mo letter D. Naintindihan ba? Hello? Yes po. Yes, bro. Dali lang naman, di ba? So, ano sagot nyo? B. Kala ko, B na pala. Malapit-lapit na. Oh, number 2, ano ba yung goal mo in investing? Ito yung number 1 di ba? Yung tinanong ko kanina. Dapat pag nag-invest ka, ano yung goal mo? Capital preservation. Ano ibig sabihin ng capital preservation? Yung pera mo, para malabanan yung inflation, ilagay mo lang doon para hindi bumababa yung value ng pera mo. But ang regular cash flow naman, ito yung lalo na yung mga maganda ito mag-invest sa mga dividend, kaya lang, mutual fund pa lang tayo ngayon, di ba? Stock market kasi, pwede kang mag-invest sa mga dividend na bibigyan ng dividend ng mga stock. So kung regular cash flow, yung bang pwede kang mag-withdraw, pwede kang mag-redeem from time to time. So parang sinahod mo na rin yan. Then capital growth and regular cash flow combination ng letter A, letter B. Ba? Ang capital appreciation, yung gusto mo lang kumita, gusto mo lang tumubo yung pera o gusto mo lang tumubo yung fund mo. Okay? So A, B, C, D. May sagot na kaya? Meron na. Next page tayo. Next page. Pangatlo. Kailan mo i-redeem yung investment mo? Kailan mo kailangan? Less than 1 year? 1 to 2 years? 2 to 5 years? More than 5 years? Okay na? Number 4 tayo. Ano yung komportable ka? Or return of 20% and loss of 15%? Or return of 30% and loss of 20%? Ang D naman is return of 40% and loss of 30%. So, mamili kayo dyan. Anong sagot nyo? A, B, C, D. Okay na? 4 lang yan. Okay. Okay na ba? Anin pagka meron na kayong sagot, bibilangin nyo kung ilan yung letter A na sagot ninyo, ilan din yung letter B, ilan yung letter C,
Ilan yung letter D? Marami bang A sagot o maraming B o C o maraming D? Sa akin, Ah. ang C. Ha? Marami kang C. Tatlo. Ito yung sagot. Ito yung sagot sa tanong, which fund best suits you? Pagka marami kang sagot na A, dito ka. Sa bond fund. Pero kung marami kang B or C, balance fund. So, ibig sabihin, combination ng bond fund and equity fund. So, balance fund ka. Kung marami yung D mo, pwede kang mag-equity fund or stock fund. Marami akong Diba? letter D. O, pag marami Marami kang ako letter C. D, stock fund ka na diretso. Okay? Si Ate Ami, andito pa ba? Ate Ami. Anong marami sa'yo eh? Letter A, letter B. Opo. Letter C. Letter A, letter B. Siguro. Ha? Letter C? O sige, balance fund ka. Ito lang naman ay recommendation. Ito lang ay kung para malaman mo kung anong klaseng or type of mutual funds ang kailangan mong i-open sa stage mo ngayon. So sabi ni Eva, more of letter C daw. At si Jane din, more of letter C. O di, sa balance fund na kayo. Di ba? Okay? So, pagka nakapag-open na tayo ng account sa mutual kasi meron tayong tinatawag na peso cost averaging. Yan po yung paraan para kumita yung pera mo. Diba? Ang stock market kasi or ang Philippine Stock Exchange, ang presyo ng mga shares ng mga companies akyat baba yan eh. Pero eventually it will goes up. Diba? Lahat tumataas naman eh. Diba? Yung height lang naman natin ang hindi tumataas, pero lahat ng presyo tumataas. Diba? Pero akyat baba yung presyo niyan. Kung naglalagay ka every month, makukuha mo yung average. Kaya peso cost averaging, panalo ka pa rin. Kahit nung bumili ka, mahal, tapos bumagsak, bumili ka pa rin, mahal, bumili ka, basta bili ka lang ng bili. Yan po ang ibig sabihin ng peso cost averaging. Diba? Kasi kung ginagawa mo siya consistently, sigurado makukuha mo yung goal mo. Halimbawa, yung goal mo, yung pangarap mo, magkaroon ka ng ipon na 1 million. Sino ba hindi lahat ba nangangarap magkaroon ng 1 million savings? Yes. Gusto niyo ba magkaroon ng 1 million savings? Yes po. Oh. Okay. Kung gusto niyo mag 1 million savings, pwede kayong mag-open ng MOS GRP ha. Tawagan niyo lang. Okay. The mutual fund din po ba? I-print mo yung 1 million, ilagay mo doon sa pader na madalas mong nakikita. Diba? Na yan yung goal mo after 10 years or 5 years. Halimbawa, lahat ng mutual fund or kadalasan ng mutual fund partners natin dito sa IMG, 5,000 lang yung opening amount. Diba? Ang monthly top-up mo, ikaw na yung mamili. Diba? Kasi kung 1,000 pesos kada buwan nilalagay mo sa isang mutual fund mo, diba? Equity fund to ha. Equity fund tayo ha. Hindi kasama dito ang balance fund na nilagay ko. So, halimbawa kung 1,000 pesos lang yung nilalagay mo every month, kailangan mo ng 20 years and 4 months para magkaroon ka ng 1 milyon. Every month ka naglalagay. Diba? Pero kung 3,000, bumababa yung taon. Kung 3,000 yung nilalagay mo, para magkaroon ka ng 1 milyon, kailangan mo maglagay every month for 12 years and 5 months. Okay, nakuha ba? So, kung naglagay ka ng
kung 10 years yung budget mo, uwi ka na ng Pilipinas, may 1 milyon ka na kung naglalagay ka ng 5,000 every month. Pero medyo nandun ka na, malapit-lapit ka na sa umuwi. Kailangan itaas mo, gawin mong 10,000 every month. Kasi pag 10,000 every month, pwede ka nang umuwi, magkaroon ka ng 1 million after 5 years and 10 months. Okay ba? So, ikaw na ngayon mamimili. Kung mahaba pa yung time mo, kahit maliit lang iipunin mo, makikakaroon ka pa rin ng 1 milyon. Pero kung matagal o maiksi na lang, 10 taong ka na lang pwedeng magtrabaho, ba? Kasi nga, sabi niyo, letter C yung edad niyo, di ba? So, 10 taon na lang halos. Tapos, 10 taon na lang halos. So, 10 taon, Bro, gusto mo magkaroon ng 1 milyon. Ako bro. Ikaw yun? Kung 10 taon, kailangan mo maglagay ng 5,000 para before 10 years, may 1 milyon ka na sigurado. So, lalo na, sabi ni Jane, may bishop daw siya na 5,000. Paano naman po ikaw? Bishop niyo lang po ba naglalagay? Okay. Naglalagay ng 5,000 consistent. Pag naglagay ka ng 5,000 consistent, less than 10 years, milyonaryo ka. Kaya huwag niyong sabihin na ganito lang yung sahod mo, ganito lang yung i-save mo, ganito lang yung ma-top up po dun sa mutual fund mo, hindi ka magkakaroon ng 1 milyon. Hindi pwede yun. Kasi kahit maliit yung nilalagay mo, pero consistent ka naglalagay, sigurado may 1 milyon ka. Diba? May tanong pa ba? At sana naintindihan. Kung may tanong kayo, pwede nating simulan na ngayon. At meron tayong 5 minutes. Okay ba? Okay, walang tanong. Bro. Okay, so kailan kayo mag-open ng mutual fund? Matagal na naka-open bro, kaso hindi regular, hindi consistent. Matagal lang na-open, kaya lang di nadagdagan. Oo. Dagdagan nyo, kahit maglagay kayo ng $1, magkano na rin yung $1. O gawin nyo lang $2 para sigurado 50 pesos. Diba? Meron na bro. Ayun. Ang lamig ng boses ni Jen ah. Nasaan ka ba? Hindi, madilim na bro. Okay. So, yan po yung pinaka-basic sa mutual fund. Pagka nag-open na kayo ng mutual fund, next mutual fund session natin, may papakita na ako sa inyo ng computation. Ito kasi, basic lang to para makapag-open tayo ng mutual fund. Okay? So, next mutual fund, gawin nating madugo yung computation para makita nyo kung gaano kaganda ang mutual fund. Diba? Lalo na kung pumasok kayo sa IMG o sa mutual fund nung panahon ng pandemic, magkano na yung pera nyo ngayon? Okay. So, that's all. Wala bang tanong? Yan lang ba? Wala. Nagdadabog na sila. Nagdadabog sila. Ate Ams,